Mga mambabatas, konsensya daw ang pagbabatayan sa impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Sisimulan na ng House Committee on Justice ngayong Lunes o ngayong araw ang formal na pagtalakay sa sufficiency in form at sufficiency in substance ang mga reklamong inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon ng Bicol Saro Party List, ang magiging desisyon ng mga mambabata sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ay ibabatay sa ebidensya pamantayang itinakda ng konstitusyon at sa konsensya ng bawat miyembro ng Kamara. Binigyang diin ni Redon na hindi dapat maimpluwensyahan ng panlabas na opinyon o pressure ang mga kongresista dahil ang impeachment ay eksklusibong kapangyarihan ng lehislatura. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. Yung pong dalawang tanong, sufficiency in form and sufficiency in substance, nung pong dalawang impeachment complaints na ifinailaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So magsisimula po yung pagdinig sa darating pang Lunes alas 10 ng umaga. So antabayanan po namin yung pong paglalahad ng pong mga complainants ng lahat ng kanila pong magiging batayan dito po sa pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. No? Sinabi naman ni Redon na haharap sa mahigpit na pagsusuri ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo dahil kinakailangang tumugon ang mga ito sa malinaw na batayang konstitusyonal tulad ng culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust. Anya, ang ilang alegasyon sa mga reklamo, kabilang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagdadala rito sa dahig ay resulta lamang ng pagpapatupad ng ehekutibo sa mga umiiraw na tratado na hindi agad may tuturing na impeachable offense. Dagdag pa niya, ang issue ng program appropriations ay matagal ng bahagi ng pambansang budget at hindi pa idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema. Iginit ni Redon na nasa mga nagrereklamo ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang kapag nagsimula na ang pagdinig. Sa kabilang dako, ayon naman kay Redon, maaring muling ihain ng walang pagbabago ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil ang naging desisyon ng Korte Suprema ay nakatuon lamang sa teknikal na usapin at hindi sa substansya ng kaso. Anya, nananatili ang mga alegasyon sa naunang reklamo, kabilang ang paggamit ng confidential funds sa tumanay pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Sinang-ayunan naman ito ni House Committee on Good Government and Public Accountability Vice Chairman Joel Chua na nagsasabing maaring makakuha ng suporta ang mga impeachment complaint habang nailatag ang kanilang substansya. Binigyan din ng dalawang mambabatas na sa huli ang mga desisyon sa impeachment ay dapat ibatay sa katotohanan, ebidensya at konsensya ng bawat miyembro ng Kamara. Muli si Representative Terry Redon. Meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House. Irrespective of whoever it is, whether it is the President, whether it's the Vice President, whichever impeachable officer it is. No? And syempre, we take exceptions to several notes that had been stated in the resolution itself. As though yung pong impeachment proceedings daw po ay pwedeng gamitin to silence critics. I think it is very important to make the point that impeachable officers are not critics. These are high public officials that know very well that they are impeachable officers that can be subjected to impeachment. Ang pahayag ni Representative Terry Redon.
Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.